Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa. Ayan. Napakabuti po ng Panginoon, no? Bagamat hindi maganda ang ating panahon, pero tayo magpapatuloy tayo sa gawain niya. Ayan, sabi sa ating scripture, basahin ko po sa Tagalog. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kahit manalangin. Aring dakilang Diyos, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po dahil patuloy nyo kaming ginagabayan. Hinahayaan nyo na kami, yung mga paa, yung aming puso, Panginoon, ay sumamba sa iyo. Lord, sa oras ng Panginoon, i-prepare niyo po ang aming isipan, ang aming puso sa pakikinig ng iyong salita. Nawa, matutunan namin, malaman namin kung anong kahalagahan ng iyong salita sa araw-araw namin pamumuhay. Lord, mga kapatiran namin na hayaan mo na ito yung kumilos, magsalita sa buhay nila upang makasama namin, Panginoon, sa gawain ito. I-guide niyo po sila kung nasan man sila, Panginoon, ng mga may sakit. Kayo ang patuloy na kumilos at magpagaling sa kanila. Lord, salamat po. Binabalik namin ang papuri ng lahat-lahat, Panginoon, sa iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga, bakit hindi makatagpo ng tao ang Diyos? Ayan, nakatagpo na po ba natin ang Diyos? Kung sabi nga po ng malakas na amen, amen. So, purihin po yung Panginoon dahil tayo ay nakatagpo na natin ang Panginoon. So, nagpapasalamat tayo dahil binigay ng Diyos yung pinaka-best na pagpapala sa atin. Yun yung makilala ang Diyos. Ang tao ay may kalungkutan dahil sila ay nahiwalay sa Diyos. Ang buhay na hiwalay sa Diyos ay nagdudulot ng kalungkutan. Kung gayon, bakit hindi makatagpo ng tao ang Diyos? Last week po, pinag-aralan natin bakit may kalungkutan ang tao. So ngayon naman, yung mga tao na nalulungkot, paano nila maaabot, paano nila makakatagpo ang Diyos? So sa ating pong mananampalataya, nakakaranas pa ba tayo ng kalungkutan? Yes, dahil nasa physical tayong katawan. Pero tayo, yung espiritu natin ay sobrang saya simula nang makilala natin ang Panginoon. Number one, bakit hindi makatagpo ng tao ang Diyos? Number one, ito ay dahil sa ang tao ay nahiwalay sa Diyos. So, lagi natin aalalahanin, bakit nararanasan ng tao yung mga bagay na paghihirap, kalungkutan, dahil sila ay hiwalay sa Diyos. Ang kanilang espiritu ay patay. Ang espiritual na kamatayan ay nangangahulugan na ang espiritu ng Diyos ay lumisan sa kanila. Simula noong tao ay sumuway sa Diyos, lumisan na po ang espiritu sa kanila. Sa pasimula, kasama ng tao ang espiritu ng Diyos. Matapos ang pagbagsak ng tao, ang espiritu ng Diyos ay lumisan sa tao at siya ay naging espiritual na patay. Kaya huwag na po tayong magtataka bakit ganito siya. Bakit meron siyang ganito kalagayan? Dahil po ang espiritu niya ay patay. Kaya po dapat ang kaisipan natin, ipanalangin yung mga taong may ganitong kalagayan. Kung walang patuloy na pag-aalay ng dugo, ang tao ay tatanggap ng sumpa. Kaya binigay si Heso Kristo para mawasak ang sumpa na to. Noong ang espiritu ng Diyos ay lumisan sa tao, ang espiritu ng Diablo ang nanirahan at humawak sa kanila. So imagine po, no? Simula nung tayo ay napahiwalay sa Diyos, wala tayong choice kundi maging anak ng Diablo. Hanggang sa 4th generation, mapapasa yung ganong kalagayan. Sila ay naging mangmang sa kalooban ng Diyos sapagkat ang kanilang kaalaman at karunungan ay nadiliman. So kahit anong gawin ng tao, wala, hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Puro kadiliman, no? Espiritual na kahirapan.
Narinig nila ang salita ng Diyos, ngunit hindi nila ito nauunawaan. Bakit maraming nagpupunta sa church? Sa iba't ibang church. Pero pagkatapos mag-church, ganun pa rin yung lifestyle nila. Minsan naririnig natin yung mga salita ng Diyos pero hindi natin nauunawaan dahil po yun ay ang tao ay patay spiritually. Kahit anong gawin ng tao, kahit basahin niya, i-memorize niya ang salita ng Diyos, kung hindi niya makakatagpo ang Panginoon, hindi niya po ito mauunawaan. Number 2, bakit hindi makatagpo ng tao ang Diyos? Nagsisikap ang tao na makatagpo ang Diyos. Saan? Anong ginagawa ng taong pagsisikap para maabot ng Diyos? Madami, sobrang dami. Tangi ang tao lamang ang binigyan ng Espiritu, kaya likas sa Kanya ang maghanap ng Diyos. So bakit tayo kailangan mag-worship? Bakit kailangan tayo mag-pray? Kasi bukod tangi lang po ang tao ang binigyan ng Espiritu para gawin yung mga bagay na yun. Pero dahil ang tao po ay patay spiritually, hindi niya maabot-abot o matagpuan ng Diyos kahit anong gawin niya. Inakala ng tao na kung magiging matapat sila, mahahanap nila ang Diyos. Minsan gano'n, huwag tayo magsinungaling, huwag tayo ng mabuti, maging matapat tayo kahit kanino. Subalit, nabibigo pa rin sila. Dahil hindi po yung tamang daan para matagpuan yung Diyos. Kahit sobrang yaman mo, nagpatayo ka pa ng mga charity, tumulong, lumuhod habang nananalangin, hindi po yun yung way para makatagpo ang Diyos. Inaakala ng tao na ang relihiyon ang sagot, kaya masigasig nilang sinusunod ang mga ito. So nakikita naman po natin yung mga taong relihiyoso. No? Sobrang banal kung tawagin. Pero kahit anong pagpapakapagod po ang gawin natin physically, hindi natin makakatagpo ang Diyos. Sinubukan ng tao na matagpuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga filosofiya. Subalit, sila pa rin ay bigo, lalong naging empty or hungkang. Mababasa po natin sa Colossians 2:8-9. Ano pong sabi sa Colossians 2:8-9? Verse 8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and elemental spiritual forces, to this world rather than Christ. For in Christ, all the fullness of deity lives in bodily form. So nawa po tayo, hindi tayo mahulog sa ganitong bagay, kundi makatagpo talaga natin yung Panginoon. Hindi makakatagpo ng tao ang Diyos habang sila ay nasa estado ng original na kasalanan. Ano po yung original sin? Yun yung pagkahiwalay natin sa Panginoon. Kaya napaka-importante na tayo po nag-aaral, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos upang dahan-dahan natin maunawaan. Number 3, hindi mo makakatagpo ang Diyos kung hindi ka pa ligtas. Kaya napaka-importante po ng acceptance. Kaya kung nagdadalawang isip ka, ligtas na ba ako? So, tanggapin po natin ang Diyos. I-confirm natin na yung Diyos kasama natin. Dapat ka munang maligtas upang makatagpo ang Diyos. Kung wala kang muling pagkasilang, kung walang muling pagkasilang, hindi mo makikita ang Diyos. Kaya ang tinatawag na born again. No? Nabuhay tayong muli kasama ang Diyos doon sa kamatayan o sa estado na kasama ang diablo. Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng kalayaan mula kay Satanas at sa hindi magandang kapalaran. So, naisip niyo na po ba, anong kayang mangyayari sa akin in the future? Ganito yung naging buhay ko ngayon, makasalanan ako. Dadanda pa kaya yung buhay ko? Minsan ganyan tayo eh.
Sobrang hirap, ilang taon na ako, 36 na ako, pero wala akong ebidensya na pinagpapala ako ng Panginoon. So nawa tayo confirm natin, Lord, ano ba yung evidence na pinagpala mo na ako? Unang-una, yung greatest gift na meron tayo, si Kristo. Then yung makita lang ng tao, na bakit kaya si Teacher Sarah o si Kuya Tobel ganyan? Yung makikita mo palang nagliliwanag na. So imagine, wala pa tayong ginagawa, ganun yung pagtingin sa atin ng tao. Yun yung tinatawag na pinagpala ka na. So minsan, ang iniisip natin na evidence na pinagpala tayo, yung yumaman tayo, lahat meron tayo. So minsan, narinig lang tayo sa ganung bagay. Yun po ay karagdagang pagpapala na lang ng Diyos sa atin. Pero yung makita ng tao na tayo ay kakaiba sa kanila, dahil tayo anak ng Diyos, yun po yung magandang ebidensya ng pagpapala ng Diyos. So, confirm po natin. Okay? And then, ang kaligtasan ay nangangahulugan ng kalayaan mula sa gapos ng kasalanan. Okay? Ano po? Ano po yung mga kasalanan na to? Ang kaligtasan ay nangangahulugan ng kalayaan mula sa kapangyarihan ng impyerno. Ang impyerno ay lugar na itinakda para sa mga anak ng Diablo. So, thank you, Lord. Hindi na tayo para doon. Para saan tayo? Sa Diyos. No, ang ating tahanan ay ang langit. Hindi na po ang impyerno. Kaya yung mga bagay na yun, marami tayong pwede ipagpasalamat sa Panginoon. Kasi we are destined to be with God. Hindi doon sa kahirapan o sa impyerno. Ngunit ang langit ay para saan? Lugar ng mga, o lugar para sa mga anak ng Diyos. Number 4, tulad ng bangkay na hindi gumagalaw. Ang gawa ng patay na kaluluwa ay walang kabuluhan. So, naisip niyo po, ang patay hindi gumagalaw. So, ganun din, kung patay ang ating kaluluwa, wala rin tayong kabuluhan. Ang gawa ng taong hindi paligtas ay mag-aaring magdulot ng panlabas na pagbabago. So, kapag tayo physically, may nagbabago sa atin. Nag-upgrade tayo kahit papano. Pero, kung hindi mo nakatagpo ang Diyos, para rin tayong isang patay na hindi gumagalaw. So, confirm natin. No? Lagi natin i-confirm. Ako ba ay nananatiling patay? O nagbabago ako dahil sa salita ng Diyos? Dahil nakatagpo ko na ang Diyos. So, balit ang mga gawain ito, kahit gaano man kabuti ay hindi makakamit ng kaligtasan. Walang anuman sa lupa ang sapat upang matamo ang nasa langit. Kahit anong gawin natin, hindi natin maaabot ang mga makalangit na bagay. Dahil hindi po natin nakakatagpo ang Diyos. So, importante, nakatagpuin lagi natin yung Diyos. Ano man yung ginagawa natin. I-confirm natin na, Lord, kasama kita. Nasa puso kita. Nabubuhay ako, kasama ka. Bakit hindi makatagpo ng tao ang Diyos? Unang-una po, sila ay mangmang sa salita ng Diyos. Bakit, number 5, bakit hindi sapat ang gawa ng tao para sa kaligtasan? Ano ba yung mga gawa ng tao? Hindi mo kayang buhayin ng iyong espiritu sa pamamagitan ng iyong gawa. Gigising tayo in the morning, 3 a.m. Magpe-prepare para magtrabaho. Ulit-ulit. Sa tingin niyo po ba, nabibigyan natin ng glory ng Panginoon? Kung nakatagpo mo na ang Diyos, yes, lahat ng ginagawa natin ay nagbibigay glory sa Panginoon. Pero kung hindi mo pa nakatagpo ang Diyos, kahit anong paghihirap mo araw-araw, forever na yan. Forever na yung kahirapan na yan. Yung pagod na yan. Forever na yan. Pero at the end of the day, dahil tayo anak ng Diyos,
magte-thank you ka. Lord, thank you. Natapos ko yung isang araw. Lord, good morning. Ito na naman po ako. Sasabak na naman ako. Ganun po ba tayo mag-isip? Sa nawa kung hindi, lagi natin katagpuin yung Diyos para ganun po tayo makapag-isip. Wala pang bayani sa lupa ang nakatalo kay Satanas. Kaya sabi po sa Acts 4:12, kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Ayan, nalaman ko po na ngayong araw ang laban ni Pacquiao. No, kahit si Pacquiao hindi niya kayang kalabanin ng Diyos. Kahit siya pa yung pinakamalakas na boxer dito sa Pilipinas, o sino pang bayani, o sino pang pinakamayaman, laging ang presidente, hindi niya kayang talunin ang gawa ni Satanas. Tanging si Jesus Kristo lang. And then, sino pa ang kayang tumalo sa gawain ni Satanas? Tayong mga anak ng Diyos. We can cast out evil. We can let the work of evil spirit flee from us. Kaya kung may kahirapan ka, ipanalangin natin, Lord, itong kahirapan na ito, alisin mo na to. Kasi part to ng sumpa na namumuhay pa rin tayo sa mga kabundong bagay. So, napakabuti po ng Panginoon na maunawaan, hinahayaan niya na maunawaan natin yung mga salita niya. So, balik lang po tayo sa unang mensahe natin. Yung unang kalagayan ng tao ay kasama ng Diyos. Masaya, walang problema. Subalit, may pinakamalaking pangyayari, ito yung pag-disobey ng tao sa Diyos. Pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Kaya ngayon, ang tao hindi makatagpo ang Panginoon. Pero, sabi sa salita niya, ipinadala niya si Jesus upang maging daan. No? Gagawin na lang po natin, tatanggapin natin yung Panginoon at mamumuhay kasama siya. So, yun po yung challenge sa atin. For our conclusion, sabi po sa Ephesians 2, verses 8 to 9. Basahin po natin, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So lahat po ay grace ng Panginoon. Yung kaligtasan mo ay grace ng Panginoon. Lord, thank you kasi naligtas po ako. Kaya kung ikaw mayroong kang problema, kalusugan, anong dapat natin gawin? Mag-exercise daw, sabi ni Reverend Hugh. Kung kung gusto natin gumanda ang ating physical na pangangatawan, andyan yung pag-ehersisyo, pamumuhay ng maayos, kumain ng mga masustansyang pagkain. Ayan, nagagawa po ba natin to? Kung hindi po, pare-pareho po tayo. Gawin natin, no? Unti-unti. And then, pangalawa po, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Spiritually, kailangan maging malakas tayo. Hindi lang basta, Lord, thank you, kung nabahala the whole day. Hindi lang po yun. Kaya importante na nag-meditate tayo ng Word of God. Ako po everyday sobrang busy, parang yung challenge sa akin ng Panginoon. Sabi ko, pagka gising ko, bago mag-start yung class, magbabasa ako ng mga verses or makikinig ako kung ako makapagbasa. Minsan nagawa ko, minsan hindi. Pero ang importante, magpapatuloy tayo. Challenge natin yung sarili natin. Kapag yung time na hindi natin kayang mag-meditate, yun yung best na pilitin natin yung sarili natin na gawin mag-meditate. Kung nahihirapan ka mag-pray, tinatamad ka mag-pray, yun yung best time para mag-pray. No, i-challenge po natin yung sarili natin. And then, nakatakdang oras ng panalangin. So, church, i-restore po natin yung scheduled prayer. Kahit anong ginagawa natin, we are all connected in prayer.
Yan sa mga estudyante natin, naggumigising sila ng maaga. Like 5 or 4:30, gising na yung ibang estudyante, yung mga manggagawa natin. Mag-pray po tayo. Let's start our day in prayer. Na si Lord yung mag-guide sa atin the whole day. So nawa po, always remember na lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat ng meron tayo, biyaya ng Diyos. Kaya lagi po natin confirm na o lagi natin katagpuin yung Diyos sa araw-araw nating pamumuhay. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus. Nawa po, ang salitang ito ay tumimo sa ating mga puso. Lord, sa mga oras na to, hindi pa kita nakakatagpo. Pero Lord, tulungan mo ko na sa lahat ng gagawin ko, ikaw yung nasa isipan ko. Lord, nag-aalangan pa ako, parang di pa ako ligtas. Tanggapin natin yung Panginoon. Lord, tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon na tagapagligtas. Baguhin niyo po ako ayon sa iyong kalooban. Kasi walang magbabago sa atin. Minsan, bakit ganito naman yung anak ko? Bakit ganito naman yung nanay ko? Minsan nagtuturuan tayo, no? Pero we never pray for them. Ako po ay sobrang saya dahil ang family po namin hindi perfect. Sobrang daming challenge, sobrang daming pagsubok. Pero napaka-importante po ng support system sa loob ng pamilya. Kung ikaw nakarinig ka na ng mabuting balita, pray for your family. Yun yung una nating imanalangin. Dahil yung family, sila yung magbibigay ng suporta sa atin. No, nawa po ay mag-take place yung mabuting balita na meron sa atin. Paano po mag-take place yun? Yun yung mabahagi mo yung meron ka sa ibang tao. Ang best na gift, ang best na bagay na ibibigay natin sa tao, ito po yung mabuting balita. Umanay, masaya ka ba? Hindi nga, ay dami po problema. Pag-usapan yung salita ng Diyos. No? Minsan tayo nauuna pa yung ibang bagay na pag-usapan bago yung salita ng Diyos. Nawa, sa atin po ay yun yung masapamuhay natin. Lagi natin katagpuin yung Diyos anuman yung ginagawa natin. So let's pray for our body, for our, especially our mouth, na ipahayag lang si Kristo. Yan naman po ay sa buong isang linggo, makapag-share tayo ng mabuting balita. Kung sino man po yung ating makakasalamuha, kaibigan man yan, kagalit man yan, ipahayag po natin si Kristo. At si Kristo na po ang bahala sa kanila. Yan, pinagpapala ko po kayong muli. Salamat sa salita na binigay niya sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, salamat Panginoon dahil nakatagpo ka namin. Salamat dahil sa grace mo, Panginoon, narito kami. Salamat, Panginoon, dahil hindi man maganda yung background namin, Panginoon. By your grace, narito po kami. Pagpalain mo ang bawat puso, ang bawat kaluluwa na narito, Panginoon, na inuuna ka, sinisik yung salita mo. E naniniwala kami, Panginoon, na pag inuuna ka namin, lahat ng pagpapala iaadyo po sa amin. Katulad ni Daniel, Panginoon, nandun yung heart niya, Panginoon, na manalangin 3 times a day, Panginoon. Ganun din po kami, kausapin ka namin araw-araw. Like ka namin katagpuin, Panginoon, in times na malungkot kami o masaya man kami. Pagpalain niyo po ang bawat isa na narito, maging yung mga tao, mga bata na ina-attach mo sa amin, di man namin sila nakasama sa umagang ito, Panginoon. We keep on praying for them. Bless them, O Lord, na makasama namin sa gawain. Makasama namin sa panalangin, Panginoon. Bless na rin po yung mga tao na sumusuporta sa church na to, Panginoon. Ikaw yung kumilos sa kanila. Lord, we are praying for this church. We are praying for this place, Panginoon, na mabahagi yung mabuting balita.
Lord, we claim the victory. We claim answers to our prayer right now, Panginoon. I-prepare niyo po yung vessel namin to receive all the blessings in Jesus' name. Lord, anumang gawain ni Satanas, Panginoon, paglinlang, kawalan ng focus, Panginoon, sa salita ng Diyos, mga conflicts, Panginoon, na nakaabang sa amin ngayong linggo ay command to go away in the name of Jesus, in the name of Jesus Christ. Pagkaisahin niyo po kami, pagbalayan niyo po ang bawat isa na narito, all family, Panginoon, the teacher ng teacher team, Africa family, Lord, bless us, O Lord. Ikaw yung pagtuloy na kumilos. Bless also Maria na nagbiduring sa amin. I pray for kagalingan sa kanyang tatay, Lord, kayo patuloy na kumilos. Lord, salamat po sa bawat isa, sa kasagutan, at sa marami mga bagay. We bring back all the glory and honor to your name. This is prayer in Jesus' name. Amen.